people! Welcome back to my channel. So for this video, pupunta tayo sa famous spots for picture taking ng Taipei 101. At the same time, bibisitahin din natin ng Chiang Kai-shek Memorial Hall and any other tourist destinations along the way. I-check out na rin natin. And mamayang gabi, pupunta naman tayo sa isa sa mga sikat na night markets dito sa Taipei. So tara guys, samahan nyo ako. So guys, ito, pababa na ako ng hotel dito sa Liho Hotel. And so far okay naman yung Liho Hotel. Medyo amoy luma lang yung elevator. Ito, tong elevator. Tapos mukhang luma yung building. Pero pagpasok mo ng room, sobrang laki. And yung binigay pa sa aking room is malawak. So okay na okay talaga na magstay. So ito yung labas ng Liho Hotel, guys. Merong main road din to. Ito yung likod na parte ng Ximending. And dito yung papunta ng Ximending area. Dito ako dumaan kanina. So, babalik lang tayo dito at babalik tayo sa Ximen Station. And from Ximen Station, doon tayo sasakay papunta doon sa famous Instagrammable spot. Ang sabi sa Google, ang pangalan daw noon lugar is Takemura Izakaya. So it's a restaurant na overlooking yung Taipei 101. So tumbok na tumbok niya yung Taipei 101. So hindi ko yung napuntahan the first time I went here. So ngayon pupuntahan natin siya. So guys, malapit na tayo sa Ximen Station. Dun sa pinasukan natin kanina. Exit number 6. Ayan, so pakita ko lang ulit. Pero magkakaroon tayo ng separate vlog dito sa Ximending, lalo na sa night market. So, ayan yung rainbow pedestrian ulit. So, papasok lang tayo dito. And this time, instead na sa blue line tayo, green line naman yung sasakyan natin at mag-transfer tayo to red line. Yun yung magiging pass natin going dun sa destination natin. So, yan guys, sa green line tayo. Songshan Sendian line. Yan. So guys, ito. Dito tayo sa Ximen G12, bababa tayo ng G10 sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Lilipat tayo ng red line. So guys, nakababa na ako dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. So, lilipat ka lang sa kabila. Dito, sa red line naman, papunta ng Xingshan. Xiangshan. Ayan, ito pala yung train na sa likod. So guys, nakababa na ako ng MRT. And papalabas na ako ng station. And ang gagawin na lang natin is maglalakad na lang tayo ng mga 1 kilometer papunta dun sa Takemura Izakaya na restaurant. So abangan nyo, maganda yung spot na yun. So guys, ito ang madadatnan nyo pagbabaan nyo ng station, Xiangshan Park. So dito tayo banda maglalakad papunta dun sa Takemura Izakaya. So palubog ng araw. Hopefully we can still be able to take some pictures dun sa spot. Eh may may park. So guys, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Siyempre hindi. Ayan, ito yun. Ayan yung Taipei 101. Medyo malapit na kasi tayo dun sa picture taking spot. So kitang kita na siya. And mas makikita yung kabuuan niya pag nandun na tayo. So stay tuned. So guys, nandito na tayo sa Takemura Izakaya. Ayan yun. Restaurant yan guys. And eto na yung sinasabi kong secret spot. Sanan! Ayan guys, kitang kita yung Taipei 101. Sana kita din dyan sa video. Pero eto na yun guys. And ito lang yung pinunta natin dito para makapag picture taking tayo dito. So, syempre, picture. So guys, nakapag picture na ako dito. And kahit medyo malayo, ang ganda naman ng view. And sana maganda din yung mga pictures. So one last look dito sa Taipei 101 spot. Ayan. And we will go na sa ating next destination, which is Chiang Kai-shek Memorial Hall. So habang medyo may araw pa,
puntahan na natin yung Chiang Kai-shek Memorial Hall kasi maganda doon magpa-sunset. Guys, upon further research, yung Taipei 101 pala is walking distance na lang dito, kaya overlooking na siya. And that's where we're gonna go first. Sa ano muna, Taipei 101. So as you can see here, ayan na siya. Konting lakaran na lang, mararating na natin yung Taipei 101. So yung Chiang Kai-shek kasi medyo malayo-layo pa ng konti dito. So doon na muna tayo sa Taipei 101. So guys, nandito na tayo sa harapan ng Taipei 101. I've been checking vlogs and videos on YouTube and TikTok about this. And meron daw hack in which makakapasok ka or makakaakyat ka sa Taipei 101 without having to pay the observatory ticket fee or the entrance fee, which is around 1,000 pesos and up. So susubukan natin yon. Meron daw coffee shop na pwede ka mag-order lang ng minimum, tapos makikita mo pa rin yung view ng taas. So yun yung gagawin natin para maakyat natin ito. Yan guys, isa pa sa mga nakita ko sa TikTok is yung pwede ka mag-video dito pero bawal na ipatong sa escalator. So yan. Hindi ko na ibababa kasi bawal. So guys, nandito na ako sa loob ng Taipei 101. Ito yung pila sa Simple Cafe. Ang haba. Pang take out lang to guys. So guys, after 355 years, nakuha na yung order ko. So gabi na sa labas guys. So paakyat na tayo ngayon sa 60th floor and then from there magsiswitch tayo to 88th floor. Yun ang gagawin natin. Let's go! So guys, ito na. Tignan natin kung ilang seconds lang. Bilis pero hindi masakit sa tenga. Almost there. Yun guys, 37 seconds. Nasa 60th floor na tayo. So dito naman guys, papunta na tayo sa 88th floor. Ayan. So tignan natin kung ilang seconds sa abutin. Wala pala siyang bilang. Pero ganito yung elevator nila guys. Kitang-kita ka rin. Ayan na ang Taipei 101. So guys, nandito na tayo sa 88th floor. At ito na yung Simple Cafe. So guys, ito yung kanilang takeaway area. Ayan. So silipin natin lang yung view ng Taipei sa gabi. Wow! Ito sa kabila guys. So guys, ito naman ibang view. Sayang di ko na naabutan yung maaga kasi late na din tayo nakapunta. So, pero okay lang. Good experience na rin to. Hindi naman tayo nagbayad ng full price para sa view na ito. So, okay lang guys. Hintayin natin yung... Ang in-order ko pala guys is vanilla ice cream with pink salt and olive oil. Grabe, diba? And that is 240 NTD. Yun yung parang pinaka naging entrance fee ko para makaakyat dito sa Taipei 101. So guys, dumating na yung order ko. Ito siya. 240 NTD. Kakarampot na ice cream. Mukhang nabudol tayo. Pero sulit naman sa view. So titikman na natin siya. Masarap na lang guys para masabing sulit.
Pero lasa yung salt, tsaka yung oil. So, hindi siya pangkaraniwang ice cream. So, okay na rin naman kasi nakarating tayo dito sa tuktok ng Taipei 101 for 240 NTD lang. So, kung gusto nyo gawin tong hack na to, panoorin nyo lang tong video na to ulit. So guys, sinulit ko na lang yung moment ko dito. Nag-picture-picture na lang ako sa kung saan-saan. Kasi para masulit, sayang yung 240 NTD para sa maliit na ice cream. So bababa na ako guys at pupunta na tayo sa ating next destination, which is night market. So guys, papalabas na ako dito sa Taipei 101. Dito ako sa mall dumaan. And from here, sasakay lang tayo ng red line papunta sa ating next destination, which is what they call Shilin Night Market. So isa yun sa mga sikat na night markets dito sa Taipei, and malaki din siya. Siya yung isa sa mga pinakamalaking night markets. So tara guys, punta na tayo doon. Guys, tignan niyo yung Apple Store dito sa Taipei 101 Mall. Napakalaki. Grabe, ang laki niya. Nadaanan ko lang yan kasi papalabas na ako dito papunta ng MRT station. Guys, pati itong Adidas, ang laki oh. Adidas Store. Sportswear Collective nakalagay. Pero hindi na ako papasok. Baka matempa akong tumingin-tingin. So, dito sa basement 1 or sa B1, yung connection papunta sa MRT station dito sa Taipei 101. So guys, andito na yung train. Yung going to Tamsui tayo guys. Yan. So guys, ayun, kabababa ko lang yung MRT. Ang station na binabaan ko guys is Jiantan Station. Hindi mismo sa Shilin Station kasi yung Shilin Night Market, nasa gitna siya ng dalawang station na yun. Pero mas malapit yung lakad dito sa Jiantan Station. Ang exit mo lang, exit number 1. Tapos, malapit na doon, lalakarin na lang. So ito guys, paglabas ng station, tahakin nyo lang yung road na yan. Tapos, dyan na yung Shilin Night Market sa right side. Dito, yan. So susundan lang natin itong mga tao, papunta din yan ng Shilin Night Market. So guys, dito pa lang sa kabilang kanto, pagtawid, marami ng mga nagtitinda ng street food. And merong pinipilahang chicken guys. Excuse me. Ayan. Yung mga barbecue chicken na yun, masasarap yan, kaya pinipilahan. Pero hindi pa ito yung Shilin Night Market guys ha. Kanto lang to, parang typical na street food area lang. Doon pa yung Shilin Market, dire-diretso pa. Ayan. So ito, along the street lang yan. Dire-diretso pa tayo doon sa Shilin Night Market. So guys, welcome sa Shilin Market. Ayan, Shilin Market. So, ito yung itsura niya guys. Maraming games dito and marami ding street food. And dito sa pinakaunahan niya, makikita nyo guys yung Hot Star large fried chicken. Ang haba din ng pila dyan. Pero, hindi muna ako pipila dyan guys. Doon na lang tayo sa Ximending area pumila. Pero ganyan siya kalaki. Ayan. Second time ko na dito guys. First time is nung January nung nagpunta ako dito. Kaya medyo alam ko na yung i-expect. And I'm just glad na may iba-vlog ko siya ngayon. Pati yung mga sausage guys, ang lalaki oh. Grabe. So, dire-diretso lang tayo. Dito sa loob guys, sa area to, yung mga games. Yan, sige, pasok tayo. Maraming games dito. Tapos magaganda rin yung mga prices nila. So, as usual, yung pinball. Ito, I'm not sure what this game is, pero parang mahjong ata. So, makikita nyo, iba't iba yung mga tinda. May mga souvenirs. And then, there are also parang yung hinuhuli na fishes. Ayan. Nag-enjoy yung mga kids. Dito shooting game guys. May shooting game. Meron din darts.
杂草，正杂草。他们有玩过吗？我先教他们吧。Ang daming tao ngayon kasi weekend. Guys, maraming tao ngayon dito sa Shili Night Market kasi weekend. So maraming kids, maraming naglalaro. Pero dinaanan lang natin to. Ang focus natin is dun sa food mismo. So ito yon. Yan, dito sa dulo ng mga games. Kapag nakarating ka na sa dulo, ito puro food na. Ito na yung street ng puro food. Ayan. So, magsisimula na tayo ng tikiman at ng pagka-try ng bagong food. So, ito na guys yung mga food. Meron na naman pusit guys, oh. Prito. Ay, ihaw. Medyo ma-traffic guys kasi maraming tao. So guys, tuloy-tuloy lang. Hanap tayo ng mabibili. Yan yung crab meat. Ito parang halo-halo guys. Ito Taiwan sausage. Ito yung Wagyu guys. Wagyu. Ito na naman Wagyu. Beef Wagyu. Ay, oh, sino ba no? And meron na namang sweet potato balls. Try naman tayo ng iba. So ito guys, try tayo nitong fried milk. So itong fried milk is 30 or 50. Yan, ito try tayo niyan. So guys, bumili ako nitong fried milk. Ano siya, dalawang ganito na set or dalawang steaks, 50 NTD. So titikman na natin siya. Wow guys, masarap, malambot. Hindi siya ganun katamis pero pag nakagat mo siya, malalasahan mo yung milk. So masarap to guys. So guys, ito, meron din ditong pork pepper bun. 60 NTD yung pork, 70 yung beef. Yan yung nabili ko kahapon sa Liuhe. Masarap din yan. Tapos meron din dito guys na peanut roll ice cream. Titikman natin yung ganyan sa Shifen. Sa Jufen pala, Jufen Old Street bukas. So, binibigyan ko na kayo ng clue kung saan tayo pupunta bukas. So, ito na yung kabilang dulo, guys. Ayan. So, kalsada na to. So, balik tayo. Doon naman tayo sa kabilang part. Guys, isa din to sa mga pinipilahan. Mushroom. Fried mushroom. Mahaba din ang pila ng fried mushroom. So dito tayo, hanap pa tayo ng iba. Parang gusto ko naman inumin kasi umiinit, nakakauhaw niya. So guys, bibili tayo nito, orange juice. Ito yung price niya, 90 yung pinakamalaki. Ito, bili tayo nitong ganito large. So guys, ito na yung orange juice. Ang sarap. Sarap niya, pure na orange juice, maasim-asim. Pero may tamis din. So, patid na patid yung uhaw. Sarap. So guys, itong next natin bibilihin, Xiaolongbao. So, 100 NTD beef, shrimp dumpling, original, tsaka green onions. So, bibili tayo ng original. Mainit-init pa ito. Grabe. So guys, nakiupo lang ako dito sa nagtitinda ng Xiaolongbao. And titikman natin siya. Ito. Ang sarap, grabe. Ang sarap niya guys, 10 out of 10. Wala akong ibang mag-describe, masarap talaga. So guys, naubos ko na yung Xiaolongbao. And grabe, sulit yun. Yung 100 NTD mo sulit kasi masarap, juicy yung laman niya. Tapos,
Ang dami pa niya, parang 7 or 8 pieces yon. Tapos 100 NTD lang. So sulit na sulit talaga. Wala nang mapaglalagyan. Busog na ako. Guys, isa sa mga highlights ng Shilin Night Market is itong kanilang 3D billboard. Oh, hindi ba? Ang ganda. Oh. Ang lakas mga BGC and Shibuya. Ay hindi, Shinjuku pala yun, yung may ganito sa Japan. Oh, nagpoop pa oh. So guys, dito may mga tindahan din ng shoes and ng ibang apparel. Tapos more on cellphone accessories, casing, mga tempered glass. So halo-halo talaga dito guys. Hindi lang siya street food. Marami din mga ibang mabibili. Tsaka marami siyang mga iski-iskinita na meron ka pa rin mga makikitang mabibili or makakain. Gaya nito, nangangamoy stinky tofu na naman. Guys, nanguhuli sila turtle. Ito goldfish. Guys, wala na, suko na ako. Hindi na kaya ng tiyan ko. Busog na ako. I tried to walk it off para magutom ako ulit, pero hindi talagang mabigat sa tiyan yung xiaolongbao. Tapos malaki pa yung chicken. So guys, itong nasa gilid ko, tignan nyo yung mga nakapilang yan. Para yan dun sa Hot Star Fried Chicken na pinipilahan. Ito yun guys. So yan yung pila niya. Ganyan kahaba yung pila niya. So guys, babalik na ako sa aking hotel. That's it for today. And the-end ko na rin ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood sa AJTV Amazing Travels. And abangan nyo na naman ang ating adventure bukas sa North Coast Tour dito pa rin sa Taiwan. And if you haven't done so, please do like, share, subscribe, comment on this channel. We appreciate your feedback and we also appreciate your support on this channel. So, salamat guys at yun lang. Bye!